So yan, bago po ang lahat, ibinabati ko po kayo na isang magandang hapon. Meron po ulit akong home service dito na isang single tab washing machine. Ito po itinawag sa akin ng may-ari. Kaya nga lang po hapon na. Pero akin pa rin pong pinuntahan. Ito daw po ang reklamo daw po niya ay maingay daw po ang tulog nito pagka umiikot ang pulsator. Kaya ito po pinatingnan sa akin. At humihina din daw po ang pagtakbo nito pagka medyo matagal-tagal na ang pagtakbo nito. So yan, pumunta po ako dito sa ilalim nito. Kung mapapansin niyo po mga idol, sobrang dumi na po ng pinakaloob ng ilalim nito. Ayan po, dahil sa sobrang dami na po ng tumatagas na tubig sa kanyang pinaka gear case. Ito po, pinakita ko rin po yung cover niya sa likod. Talagang umpisa pa lang po pinahirapan agad ako magtanggal nito dahil kinalawang po ang tornilyo, pero hindi ako po ginawa ko po ng paraan para matanggal ko po ito. Yan, no? Kung maririnig nyo po at mapapansin nyo po yan, sobrang ingay po yan, lagutukan po talaga. Ang motor po kinalawang na, pero yan po ayos na ayos pa. Kaya yan po gusto pang ipagawa ng may-ari. Kaysa nga naman bumili na agad siya ng bagong washing machine. So yan, ho. So ito po mga idol ay wala pong plastic ang kanyang pinaka-wirings. Ito po yung mababasa po at makaka-ground. Ito naman po ang kanyang pinaka-fan belt. Yan, kung mapapansin nyo po ay may malapit na siyang maputol. Ito naman po yung kanyang original na brand pa. Yan po. Yan ang kanyang original na number. So yan po yung ating babaklasin, mga idol, para matanggal po natin ang gear case nito. So yan, talagang yan ay yan. Ito po ang gear case niya ang ating tatanggalin una mamaya-maya. Tapos yan, inikot-ikot ko po ang kanyang pinakamotor. Ayos na ayos pa naman po ang pinaka-busing niya, shafting. Ang unahin ko po dito ito, isang tornilyo po sa pulsator niya. Tapos ito po ang tornilyo sa pinaka-body niya. Ito po ay paikot. Tatanggalin po natin lahat yan. Yan. Tapos ito pong plastic na nakabalot sa sa wirings, tatanggalin po natin. Yan, ito po, nabaklas ko na po. Ito na po ang kanyang gear case. Yan, natuyo na po yung nabasa. Ayan, sobrang dami po ng basa nito. Yan po itinuturo ko po. Yan po yung pinaka-tornilyo po ng gear case. Yan po yung atin tatanggalin lahat para mahugot po natin ang pinaka-gear case po niya. Nahirapan po ako dito pagbabaklas ng gear case. Dahil ano na po, hirap ng baklasin dahil natuyo na po yung mga nabasa niya, tapos yung mga sabon na nanigas. Ito papalitan natin ng bago. Saka ito pong kanyang fan belt. Ayan, paputol na po yan. Mabilis po maputol ang fan belt at lumutong pagka nababasa. Ito ibibilhan ko muna po mga idol, itong gear case at saka pinaka fan belt po ng bago. So yan, dito po yung nakabili na po ako ng bagong gear case. Pero pinakailangan ko po mag-DIY dito mga idol. Dahil ang replacement mo na bago na nabibili ay hindi po kumasya po ang shafting. Hindi lumusot po dito sa kanyang pinaka pulsator. Ayan po, yan yung pong tinanggal kong bagong shafting na replacement. Hindi ko po mabunot yan. Sa pagpapakita ko po sa inyo, napasubo po si Roldan. Ayan, hirapan po magtanggal dyan dahil yan po ay isang kamay lang po dahil may hawak na camera. Ayan po, ito po yung original na shafting po ng gear case ng luma. Yan naman po ay swak na swak po yan. Kaya yan po yung aking inilipat po yan. Diyan sa bagong replacement po na binili kong gear case. Ayan na. Yan na po ang finished product na gear case po. Ayan po. Ito naman po yung C-clip na tinatanggal sa shafting po ng gear case. Ayan po. Tapos ito naman po yung pinagtanggal ko sa C-clip kanina. Sa mga ganitong sitwasyon po mga idol, kailangan po natin mag-DIY para
pag po yung naka-encounter po ng ganitong pyesa na hindi po akmaan shafting ng gear case, ay masolusyonan po natin. At dito po ay naikabit ko na po ang kanyang pinaka-gear case. Ayan po, oh. Ayos na ayos po yan. Naikabit ko na po lahat ng tornilyo yan. Ayan po. Ayan. Tapos, ito naman po ang kanyang pinaka-fan belt. 823 ang size. Mataba po yan. Dito yung aking inasimbol na po yan. Ayan po, nalagyan ko na po yan ng plastic ang wiring sa cable tie. Ayan, naikabit ko na po lahat yan. Pati yung fan belt, yan po, nakalagay na sa puliya ng motor at gear case. Ito po ang kanyang brand, Astron. Single tab, yan po. Pumunta po ako dito sa taas po niya at ating pa-final testing na po. May tubig na po yan. Yan, pinihit ko po ang kanyang wash timer. Yan, umikot na po ang kanyang pulsator at mabilis po ito. Yan, pagmasdan nyo na lang po kung mabilis o mahina po ang pag-ikot ng kanyang pulsator. Yan po. Yan. Maganda na po ang kanyang pag-ikot at nawala na po ang kanyang ingay, mga idol. So, dito po ay magpapasalamat po muna po ako sa mga bago pong napadpad sa aking munting channel. Salamat po na marami, mga idol, sa mga silent viewers, organic viewers, at sa mga naging kaibigan din ko po sa YT. Maraming salamat po mga brother, mga idol, mga loads. Lubos po ang aking pasasalamat sa inyo. At ako naman po ay pupunta dito sa pinakababa po niya. Yan. Para makita ko po kung may tagas po siya. Ikinabit na bagong gear case. Gumamit na po ako dito ng flashlight. Dahil gabi na po ito, malapit na po malubat ang aking cellphone. Dahil madilim na po, kailangan ko talaga po gumamit ng flashlight para makita ko kung may tagas po ba yung aking ikinabit na gear case. Yan, para makasigurado po tayo na ayos po ang ating trabaho. So yan, hanggang dito na lang po ang aking vlog sa araw na ito, mga idol. Kung nagustuhan niyo po at may natutunan po kayo sa ibinahagi ko po sa inyo, baka naman po pwedeng hilingin ko po ang inyong pag-like, pag-subscribe, at pakipindot na rin po ng notification bell at ilagay po sa all para lagi po kayo updated sa mga bago ko pong video na i-upload. At baka pwede ko rin pong hilingin sa inyo na pakishare din po itong video na ito para meron po tayong mga taong matulungan na gusto pong matuto na mag-DIY po sa paggagawa po ng mga appliances na tulad po nito. Yan, maraming salamat po uli at God bless po sa ating lahat. At ingat po tayong lahat sa pang-araw-araw po nating mga hanap buhay, mga idol. Bye-bye na po.